King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1139. Pag-amin sa Black Destruction Serpent Dragon. Zhao Fang, gusto kitang makausap. Sa sandaling ito, nagsalita ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa isang sulok sa dimensyon. Bahagyang huminto ang kamalayan ni Zhao Fang habang nakatingin sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa nakalipas na taon, hindi madalas sinubukan ni Zhao Fang na gamitin ang Dark Heart Seal, pinalo lang niya ang Black Destruction Serpent Dragon sa tuwing papasok siya sa God Eye Dimension. Payag ka bang maging kabayo ko ngayon? Tanong ni Zhao Fang. Nang marinig ang salitang kabayo, ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay agad na naging pangit at nakamamatay. May mga hihilingin ako na dapat mong matugunan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpumiglas saglit bago bumantong hininga at nagsalita sa napakahiyang tono. Handa akong paglangkuran ka, ngunit kailangan mong magbigay ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang matulungan akong makabawi sa aking pinakamataas na lakas at hindi sinasadyang saktan ang aking buhay. Sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon kay Zhao Fang ang mga kinakailangan nito, at nag-aalala itong hindi papayag si Zhao Fang. Ang kakayahan nito sa pagbawi ay limitado kapag nakulong sa dimensyong ito, at madali itong mapapatay ni Zhao Fang pagkatapos tumaas ang kanyang lakas sa isang tiyak na antas. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay orihinal na nagplano na patayin ang Black Destruction Serpent Dragon at nagkaroon lamang ng ideya na alipinin ito pagkatapos na malaman na hindi niya ito kayang patayin. Ngayong nasaksihan na ng Black Destruction Serpent Dragon ang mga sikreto ni Zhao Fang, alam nitong napakataas ng pagkakataon na mapatay ito ni Zhao Fang. Dahil hindi sinubukan ni Zhao Fang na alipinin ito kamakailan, labis itong nag-aalala at naisip na nagpasya na si Zhao Fang na patayin ito. Bilang karagdagan, ang mga kinakailangan ng Black Destruction Serpent Dragon ay hindi simple. Dahil mayroon itong mahinang tipak ng bloodline ng Destruction Dragon Race, lahat ng aspeto at kakayahan nito ay napakataas. Isang napakalaking mapagkukunan ang kakailanganin upang mabawi ang lakas nito kung hindi, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang true god muli noong nakalipas na panahon, at walang sino man sa Continent Zone ang makakatapat nito. Maaaring hindi sapat ang lahat ng kayamanan ng isang Diyos para makabawi ka sa iyong pinakamataas na lakas. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay tiyak na may matayog na pangarap. Bagamat ang Black Destruction Serpent Dragon ay magiging mas kapaki-pakinabang kay Zhao Fang kung mas malakas ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay isang makapangyarihang true god sa tuktok nito. Kung ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon ay nalampasan ng sobra-sobra kay Zhao Fang, tiyak na makakatakas ito mula sa kontrol ni Zhao Fang. Kahit na ano, ang aking paglilinang ay hindi maaaring mas mababa kaysa sa iyo. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umatras ng isang hakbang. Mula sa pananaw ng Black Destruction Serpent Dragon, dahil si Zhao Fang ay maaaring magkaroon ng Ninth God Eye, malamang na makakaharap siya ng maraming problema sa hinaharap. Tiyak na gustong tumulong ni Zhao Fang na mabawi ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon dahil sa mga panganib sa hinaharap. Bukod pa rito, kung ang mata ni Zhao Fang ay talagang may potensyal na maging ang Ninth God Eye, kung gayon ang Black Destruction Serpent Dragon ay walang ibang masasabi. Magiging handa itong pagsilbihan si Zhao Fang sa buong kawalang hanggan. Mas maganda iyan. Agad namang sumang-ayon si Zhao Fang. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng Black Destruction Serpent Dragon kung ang cultivation nito ay mas mababa kaysa sa kanya? Nagkasundo ang dalawang panig at pumirma ng kontrata sa dugo. Matapos lagdaan ang kontrata ng dugo, pinilit din ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon na hayaan siyang mag-imprint ng Dark Heart Seal. Whoosh! Inilabas ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa sandaling ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay mayroon lamang aura ng isang normal na Sacred Lord, at ang mga pinsala nito ay malala. Palakihin muna ang iyong paglilinang sa antas ng isang Sacred King. Ibinigay ni Zhao Fang ang ilan sa mga mapagkukunan sa Misty Spatial World sa Black Destruction Serpent Dragon. Salamat sa iyo, Master. Sabi ng Black Destruction Serpent Dragon sa kakaibang tono. Master, kailan tayo pupunta sa Ancient Desolate Realm of Gods? Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon bago ito umalis. Kapag naging Diyos ako, syempre.
Tumigil muna si Zhao Fang bago nagsalita ng medyo walang imak. Sa mga kakayahan ni Zhao Fang, maaari niyang subukang makapasok sa Heavenly Divine Realm sa loob ng 20 taon at pagkatapos ay makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kung gusto niyang bawasan ang mga panganib at pagsamahin ang kanyang lakas, maaaring tumagal siya ng 30 taon. Master, bakit hindi ka pumasok sa Heavenly Divine Realm pagkatapos pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods? Curious na tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang sentro ng fan universe ay ang pinagmulan ng lahat ng bagay, mga pisikal na bagay, mga bagay na kaluluwa, mga ilusyon, at higit pa. Ang mga pagkakataong makapasok sa Heavenly Divine Realm ay mas mataas, at ang isa ay magkakaroon ng mas maraming potensyal. Maaabot ng isang tao ang Ancient Desolate Realm ng mga Diyos nang hindi lumalagpas sa Heavenly Divine Realm at nang hindi umaasa sa anumang panlabas na kapangyarihan. Nagulat si Zhao Fang. Bagamat siya ay hindi makapaniwala, ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring may ilang espesyal na pamamaraan. Maaaring hindi ang iba, ngunit talagang magagawa ni Master. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakita ng isang malalim na ngiti at nagsalita sa isang tiyak na tono. Nararamdaman ba ni Master ang pagkakaroon ng Ancient Desolate Realm of Gods? Tanong ng Black Destruction Serpent Dragon. Bahagyang malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Talagang naramdaman niya ang isang misteryosong lugar na kumonekta sa kanyang kaluluwa kamakailan, ngunit ang koneksyon ay napakalabo. Paano ito nalaman ng Black Destruction Serpent Dragon? Master, dapat mong malaman na ang mahalagang bagay sa pag-abot sa Ancient Desolate Realm of Gods ay ang aura ng Ancient Desolate Origin. Makukuha lamang ng isa ang aura na ito kapag nakararanas ng True God Lightning Tribulation. Doon lamang mararamdaman ng isang tao ang pagkakaroon ng Ancient Desolate Realm of Gods at makapasok dito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may bahagyang mapagmataas na ekspresyon habang ipinaliwanag nito kay Zhao Fang. Sa madaling salita, hindi kailangan ng isang tao na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Hanggat may sapat na aura ng Ancient Desolate Origin, makapasok sila sa Ancient Desolate Realm of Gods. Gayunpaman, ang dimensyong ito ay masyadong mahina, kaya ang tanging paraan upang makuha ang aura ng Ancient Desolate Origin para sa mga nilalang dito ay ang True God Lightning Tribulation. Pagmamalaki ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung ang isa ay matatagpuan sa isang dimensyon na mas malapit sa Ancient Desolate Realm of Gods, maa-absorb nila ang aura ng Ancient Desolate Origin na nagmumula sa Ancient Desolate Realm of Gods at pumunta doon bago pumasok sa Heavenly Divine Realm. Ito ay magpapalaki sa kanilang mga pagkakataong makapasok sa Heavenly Divine Realm sa hinaharap, at maaari pa nilang malampasan ang Rank 1 Gods kapag sila ay nakalusot. Posible ba iyon? Nagulat si Zhao Fang. Ngunit ito ay napakasimpleng loika. Ang lahat ng nasa Continent Zone ay nakabuo ng isang ideya na ang mga nakalusot lamang sa Heavenly Divine Realm ang maaaring makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit iyon ay dahil lamang sa napakababa ng dimensyong ito at ang mga nilalang dito ay masyadong mahina. Ang katawan ni Master ay dapat na naglalaman ng maraming aura ng Ancient Desolate Origin, tama ba? Nakita ng Black Destruction Serpent Dragon si Zhao Fang na duplicate ang maraming mahalagang mapagkukunan ng Ancient Era noong ito ay nasa God Eye Dimension. Karamihan sa mga mapagkukunang ito ay naglalaman ng aura ng Ancient Desolate Origin, kaya sigurado ang Black Destruction Serpent Dragon na ang katawan ni Zhao Fang ay naglalaman na ng makapal na aura ng Ancient Desolate Origin. Matapos ipaliwanag ang lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ay lumipad sa gilid at ginamit ang mga mapagkukunan na ibinigay ni Zhao Fang para mabawi ang lakas nito. Sa totoo lang, ang pangunahing dahilan kung bakit matagal na nanatili ang Black Destruction Serpent Dragon sa mahinang dimensyong ito ay dahil gusto nitong sirain ang dimensyong ito at mabilis na mabawi ang lakas nito. Ngayon na hindi nito kayang sirain ang dimensyong ito, mas mabuting sundin na lang si Zhao Fang at pumunta sa Ancient Desolate Realm of Gods sa lalong madaling panahon, kaya naman sinabi nito kay Zhao Fang ang lahat ng impormasyong iyon. Si Zhao Fang ay nabigla pa rin. Ito ay nangangahulugan na maaari akong magtungo sa Ancient Desolate Realm of Gods kapag naayos na ang lahat dito. Si Zhao Fang ay labis na nasasabik. Tulad ng ibang demigods ng Continent Zone, nais din ni Zhao Fang na makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, ngunit dahil marami pa siyang dapat gawin dito,
tinanggihan niya ang elder mula sa spiritual race. Master, kailangan kitang balaan. Kung gusto mong pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang iyong estado ng pag-iral ay dapat na nasa antas man lang ng isang demigod. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang may naalala at idinagdag. Dahil ang lugar na ito ay napakalayo mula sa Ancient Desolate Realm of Gods, kung ang estado ng pag-iral ng isang tao ay masyadong mahina, hindi nila kakayanin ang presyon ng spatial undulations na kinakailangan upang maglakbay doon. Nakalimutan ng Black Destruction Serpent Dragon ang puntong ito kanina. Kung ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay masyadong mahina at hindi niya makayanan ang presyon ng pagdaan sa kalawakan, si Zhao Feng ay mamamatay sa daan patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa puntong iyon, ang Black Destruction Serpent Dragon ay mamamatay din. Kalagayan ng pag-iral. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Ngayon na ang kanyang Golden Cone Sacred Lightning Body ay pinagsama-sama sa peak 6th level, maaari nitong maabot ang absolute limit ng ika-6 na antas anumang oras. Ang ika-7 antas ng Golden Cone Sacred Lightning Body ay tumutugma sa antas sa itaas ng mga demigod. Mayroon pa ring kaunting distansya na natitira hanggang sa ika-7 antas ng Sacred Lightning Body. Sa panahong ito, kaya kong ayusin ang lahat. Napaawang ang bibig ni Zhao Feng habang siya ay medyo naiinip. Sa kabutihang palad, matagal na niyang binigyang halaga ang pagpapalakas ng katawan. Bichinyo, kumusta ang kabuuang lakas ng Hall of Gods? Direktang tanong ni Zhao Feng. Bukod kay Kunyon, Nan Gongsheng, at Master, ang Hall of Gods ay magiging 3.5 bituin na kapangyarihan, ngunit kung ang isa ay magdagdag ng mga puwersa sa isang alyansa sa Hall of Gods, kung gayon ang kabuuang lakas ay tataas ng isa pang antas. Matapat na nagulat si Bichinyo, at nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Matapos kunin ang Nine Darkness Palace at bumuo ng isang alyansa sa Tai Family, Black Screen Corner, G Family, at iba pa, ang Hall of Gods ay maaaring ituring na isang 4-star power, ngunit dahil ang mga magkaalyadong puwersa na ito ay iba pa ring puwersa, sila ay hindi kinakailangang maglingkod sa Hall of Gods ng buong puso. Magpatuloy sa pagpapalawak at itaas ang higit pang mga Sacred Lord. Sinabi ni Zhao Feng bago muling pumasok sa pag-iisa. Sa katotohanan, ang pagpapalawak ng Hall of Gods sa nakalipas na taon ay nabigla sa lahat, ngunit walang puwersa sa Lord Dynasty ang pumipigil sa Hall of Gods. Maging ang Grand Imperial Hall ay nanatiling tahimik. Dahil iyon ang nangyari, walang pakialam si Zhao Feng at patuloy na lumawak. Ang perpektong sitwasyon ay para sa Hall of Gods na mamuno sa buong zone ng kontinente. Sina Zhao Feng, Zhao Wan, ang maliit na pas ang magnanakaw, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakakuha ng kanilang sariling pwesto sa loob ng Misty Spatial World at gumamit ng napakaraming mapagkukunan upang linangin at palakihin ang kanilang lakas. Sa loob ng kalahating taon, napagtanto ni Zhao Feng na hindi sapat ang kanyang mga mapagkukunan. Makalipas ang isang taon, napagtanto ni Zhao Feng na ang kanyang mga mapagkukunan ay hindi sapat kahit na sa tulong ng kakayahan ng kanyang kaliwang mata na duplikasyon. Tumingin si Zhao Feng sa Black Destruction Serpent Dragon na walang imak. Hindi niya akalain na ang Black Destruction Serpent Dragon ay mangangailangan ng napakaraming mapagkukunan para makabawi. Master, wala akong magagawa dito. Bagamat ginamit ko ang maraming mapagkukunang ito, isa lamang akong nasa huling yugto na Sacred Lord. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagbigay ng ekspresyon na parang hindi mahalaga dito ang sitwasyon. Dahil walang sapat na mga mapagkukunan, kinailangan ni Zhao Feng na gamitin ang kanyang mahalagang oras upang makahanap ng higit pang mga mapagkukunan sa Ancient Dream Realm. Kailangan din ni Zhao Feng na gumastos ng maraming mapagkukunan upang sanayin at palakihin ang kanyang mga alagang hayop. Makakakuha lamang siya ng mas mahalagang mga mapagkukunan kung mas malakas ang mga ito. Isang araw, sa loob ng Misty Spatial World, ang madilim na dilaw na figure ni Zhao Feng na natatakpan ng kidlat ay biglang tumangkad ng kaunti habang kumalat ang nakakatakot na Physical Force Lightning Domain. Ang ganap na limitasyon ng ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagpakawala ng hininga. Sa isa pang sulok, ang pag-usad ni Zhao Wan sa Golden Cone Sacred Lightning Body ay napakabilis dahil naranasan niya si Zhao Feng. Master,
Nakabawi na ako sa antas ng isang Sacred King ngayon. Masayang sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi niya akalain na makaka-recover ito sa ganoong kabigat na pinsala pabalik sa antas ng isang Sacred King sa loob lamang ng 2 taon. Kasabay nito, nararamdaman ng Black Destruction Serpent Dragon kung gaano kalaki si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay naglilinang sa Misty Spatial World tulad nito, ngunit paminsan-minsan ay naglalabas siya ng mga walang katulad na kayamanan na magiging sanhi ng maging ang mga eksperto sa demigod na maging sakam. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe si Bichingyu. Master, tila si Demigod Dragon Emperor ay nagsimula na ng kanyang tagumpay sa Heavenly Divine Realm. Si Bichingyu ay may tame time na ekspresyon. Si Zhao Fang ay palaging nakikipag-ugnayan kay Bichingyu habang siya ay nasa pag-iisa, ngunit ang balita na ipinadala ni Bichingyu sa pagkakataong ito ay nagpabago sa ekspresyon ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1140. Pagdating ni Tianfa, si Demigod Dragon Emperor ay sinusubukang makapasok sa Heavenly Divine Realm. Tumigil sandali si Zhao Fang. Noong una ay inakala niya na ang Grand Imperial Hall ay gagawa ng ilang uri ng aksyon laban sa Hall of Gods sa hinaharap, ngunit ang Demigod Dragon Emperor ay naghahanda na upang makapasok sa Heavenly Divine Realm at umalis patungo sa Ancient Desolate Realm of Gods. Bagamat hindi alam ni Zhao Fang kung bakit nagawang hawakan ito ng Grand Imperial Hall ng napakatagal, nangangahulugan ito na wala ng hadlang ang Hall of Gods na pumipigil sa kanila. Maaari silang palawakin ayon sa gusto nila at kumpletuhin pa ang layunin ni Zhao Fang, pamunuan ang Great Gunlord Dynasty. Nakaramdam si Zhao Fang ng higit na kalmado pagkatapos malaman ang balitang ito. Nagbigay siya ng ilang mapagkukunan kay Bichingyu bago ipagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Sa dimensyon ng kanyang God Eye, ang misteryosong gininto ang bola ay nagdodouble ng ilang sinaunang Earth Elemental na mapagkukunan. Weng. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng Lightning Soul Body ni Zhao Fang ay nagpapino sa kanyang Sacred Lightning Body. Sa sandaling ito, napakataas ng katatagan ng kanyang Sacred Lightning Body laban sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Maaari niyang tumagal ang oras na kailangan upang makagawa ng isang tasa ng tsaa laban sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ngayon na ang aking Sacred Lightning Body ay umabot na sa limitasyon ng ika-6 na antas, ito ay maihahambing sa limitasyon ng Mystic Light Realm. Ang mga pag-atake mula sa sinumang nasa ibaba ng mga demigods ay hindi ako makakapinsala sa lahat. Ngumiti si Zhao Fang ng may kumpiyansa. Dahil ang mga pag-atake mula sa sinumang mas mababa sa demigods ay hindi nakapagdulot ng malaking pinsala kay Zhao Fang, nagawa ni Zhao Fang na labanan ang mga normal na demigod sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na katawan. Sa sandaling ang kanyang Golden Cone Sacred Lightning Body ay umabot sa ika-7 antas, ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sana sa antas ng isang demigod. Hindi marami ang makakapantay sa kanya sa Continent Zone sa puntong iyon. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na magkakaroon ng mas kaunting lugar para sa pagpapabuti sa Continent Zone dahil wala na siyang layunin dito. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Zhao Fang na pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods ng labis. Bukod sa dramatikong paglakas sa kanyang Sacred Lightning Body, ang iba pang aspeto ni Zhao Fang ay naging mas malakas din pagkatapos ng 2 taong pag-iisa. Ang Wind Lightning Raging Finger ay sinanay hanggang sa tuktok, at ang kanyang hintuturo ay sumanib sa 30% ng kapangyarihan ng Godblood. Inaasahan ni Zhao Fang na makita kung gaano kalakas ang Wind Lightning Raging Finger kapag ginamit niya ito gamit ang kanyang hintuturo. Ang Divine Formang Technique ay isa pang kasanayan na binigyang halaga ni Zhao Fang. Nilinang din niya ito sa mataas na antas, at ang divine power na inimbak niya sa loob ng kanyang katawan ay maaaring magpapahintulot sa kanya na gamitin ang Ancient God Seal ng halos 20 beses. Sa tulong ng mga bunga ng baging, ang pangunawa ni Zhao Fang ay sapat na mataas na kaya niyang subukang makalusot upang maging isang Sacred King, ngunit pinigilan niya ito. Ayon sa sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon, kung ang isa ay nakapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods ng mas maaga at nagtanim doon, sila ay magbubunga ng mas mahusay na mga resulta kapag lumampas, kaya gusto ni Zhao Fang na maging isang Sacred King pagkatapos makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang 2 taon ng pag-iisa ay gumugol ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan, ngunit ang resulta ay sulit.
Tinansya ni Zhao Feng na ang yaman na kanyang ginugol sa nakalipas na 2 taon ay lumampas sa kayamanan ng buong Grand Imperial Hall. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naka-recover na sa level ng Sacred King, at ang battle power nito ay mas malaki kaysa sa normal na demigods. Kung hindi dahil sa katotohanang si Zhao Feng ay walang maraming mapagkukunan sa ngayon, patuloy niyang ibibigay ang mga mapagkukunan ng Black Destruction Serpent Dragon. Pinagsama-sama ni Zhao Wan ang kanyang paglilinang at maaaring maging isang Sacred King anumang sandali. Hindi talaga maintindihan ni Zhao Feng ang sitwasyon ng munting pas-ang magnanakaw. Noon pa man ay mababa ang pagtatanim ng maliit na pas-ang magnanakaw. Ito ay dahil lamang sa katotohanan na ito ay nagdadalubhasa sa Dao of Assassination, may napakalakas na sandata, at isang malalim na layunin na makakatulong ito sa mga pakikipaglaban sa mga Sacred Kings o Demigods. Sa isang labanan, ang maliit na pas-ang magnanakaw ay maaaring hindi maging katapat ng isang normal na Sacred King. Pagkatapos ng 2 taon ng paglilinang, hindi na makita ni Zhao Feng ang paglilinang ng maliit na magnanakaw na pusa, ngunit hindi na siya masyadong nagulat. Ang maliit na pas-ang magnanakaw ay palaging napaka-misteryoso. Itong pusa. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumingin sa maliit na pas-ang magnanakaw na may bakas ng paninibugho at puot. Kung hindi dahil sa pas-ang ito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi sana matalo at mahuli ni Zhao Feng. Gayunpaman, kahit nasa kaalaman ng Black Destruction Serpent Dragon, wala itong makita tungkol sa kasaysayan ng maliit na pas-ang magnanakaw. Napakababa ng paglilinang ng maliit na magnanakaw na pusa, ngunit mayroon itong divine power at isang divine weapon. Hindi maganda. Zhao Feng, paparating na panganib. Biglang sinabi ng Black Destruction Serpent Dragon sa sandaling ito. Bigla itong nakaramdam ng malakas na sinaunang aura na mabilis na papalapit sa lugar na ito. Panganib. Hindi talaga naniniwala si Zhao Feng. Walang masyadong tao sa Continent Zone na maaaring magdulot ng anumang pinsala sa Hall of Gods sa puntong ito, at halos imposible para sa mga maaaring pumunta sa Hall of Gods na kumilos laban kay Zhao Feng. Gayunpaman, iniwan ni Zhao Feng ang Misty Spatial World na may pagdududa matapos makita ang nagulat na ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Si Zhao Feng ay lumitaw sa isang lihim na bulwagan sa ipinagbabawal na bakuran. Weng! Ang divine sense ni Zhao Feng ay nag-scan sa paligid habang pinapagana niya rin ang kanyang God Spiritual Eye. Ito ay. Walang naramdaman ang divine sense ni Zhao Feng, ngunit nakita ng kanyang God Spiritual ay ang isang dark purple beam. Zhao Feng, ibigay mo sa akin ang buhay mo. Sabi ng figure na ito nang may paghamak matapos makitang lumitaw si Zhao Feng. Weng. Ho. Isang nakakatakot na sinaunang aura ang kumalat mula sa kanyang katawan at niyanig ang buong Hall of Gods. Sinong nandyan? Sino ang nang-ahas na pumunta sa Hall of Gods? Ilang makapangyarihang Sacred Lord level na aura ang agad na bumangon mula sa Hall of Gods. Tumayo ka. Umungol si Zhao Feng sa mga Sacred Lord expert na ito ng Hall of Gods para umatras. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng habang nakalock ang kanyang tingin sa itim na purple na ilaw. Bagamat hindi nakilala ni Zhao Feng ang taong ito, nakaramdam siya ng pamilyar na sensasyon mula sa kaluluwa ng kalaban. True God Tianfa. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay naging gulat. Ang taong ito ay ang True God Tianfa. Talagang nagawa niyang makaligtas mula sa mapangwasak na kapangyarihan na maaaring sirain ang langit at lupa sa God Corps. Hindi na nagulat si Zhao Feng kung paano siya nakapasok sa Hall of Gods nang hindi niya nalalaman. Hahaha, pupusta ako na hindi mo akalain na mabubuhay pa ako. Ngayon, kukunin ko ang iyong buhay. Ang True God Tianfa ay humagalpak ng tawa sa kanyang bagong anyo habang nakatingin siya kay Zhao Feng na may nakamamatay na mga mata. Kung hindi dahil sa hitsura ni Zhao Feng, ang lihim na pamamaraan na pinagsama ang kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye ay hindi magbabago, at hindi siya matatalo. Bagamat naging abala siya sa pagbawi ng kanyang mga pinsala sa Continent Zone, narinig niya ang mga record ng labanan ni Zhao Feng. Gayunpaman, kung maglakas loob pa rin siyang lumapit, nangangahulugan ito na may tiwala siya sa kanyang sarili. Hindi ko talaga akalain na mabubuhay ka pa, pero wala akong balak na patayin ka ulit. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng.
Sa pamamagitan ng inspeksyon ng kanyang God's spiritual eye, napagtanto niya na ang True God Tian Fan ay nakabawi sa antas ng isang Sacred King, at dahil mayroon siyang divine power, siya ay ituring na isang demigod. Matapos ang mga taon ng pag-iisa, ang lakas ni Zhao Feng ay tumaas ng husto dahil sa napakalaking mapagkukunan na kanyang nagamit. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng maging makati. Gusto ni Zhao Feng na lumaban at subukan ang kanyang buong lakas. Kunyon, Nan Gongsheng, manatili sa Hall of Gods. Nag-message si Zhao Feng. Weng. Isang pares ng eskarlata na pakpak ng kidlat ang nabuo sa likod ni Zhao Feng. Ang eskarlata gintong liwanag ay kumislap nang umalis si Zhao Feng sa Hall of Gods at nawala sa kalangitan. Whoosh! Hinabol ng True God Tian Fan si Zhao Feng. Alam mo ba kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang mundo? Kahit na nawasak ang aking divine weapon, ang pagpatay sa iyo ay napakasimple. Ang True God Tian Fan ay hindi maiwasang kutsain ang mga aksyon ni Zhao Feng. Sa kanyang talento, hindi marami ang kanyang kapareha kahit na sa Ancient Soul Hall, at ngayon ay isang mahinang nilalang mula sa gayong mababang ranggo na dimensyon ang gustong makipaglaban sa kanya sa pamamagitan lamang ng paglilinang ng isang huling yugto na Sacred Lord. Anong biro? Whoosh! Isang gintong sibat na may ulo ng itim na dragon ang lumitaw sa mga kamay ni True God Tian Fa. Isa lang itong peak heaven grade weapon dahil walang mahanap ang True God Tian Fa ng anumang divine weapon sa Continent Zone. Bumalik ka dito. Ikan-away ng True God Tian Fa ang gintong sibat na may ulo ng itim na dragon. Shua! Ang ulo ng isang itim na dragon ay umungal habang ito ay umaandar patungo kay Zhao Feng. Sa antas ng pangunawa ng True God Tian Fa, ang casual na suntok na ito ay maaaring makapinsala sa mga demigod at pumatay sa mga Sacred Kings. Boom! Biglang itinigil ni Zhao Feng ang kanyang figure at na-activate ang Sacred Lightning Body habang nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. Boom! Pang! Dalawang kakilakilabot na surge ng kapangyarihan ang nagsagupaan sa hangin. Ho! Ang pag-atake ng True God Tian Fa ay naharang. Ang isang bahagi ng natitirang kapangyarihan ay dumapo sa katawan ni Zhao Feng ngunit hindi nagdulot ng pinsala. Gayunpaman, isang higanteng bunganga ang nalikha sa mga kabundukan sa ibaba ng mahawakan ito ng natitirang tipak ng kapangyarihan. Ito rin ang dahilan kung bakit umalis si Zhao Feng sa Hall of Gods. Ang lakas niya. Naramdaman agad ng True God Tian Fa na may mali sa sandaling sila ay nagpalitan ng suntok. Kahit na ang kanyang lakas ay kapansin-pansing nabawasan at wala siyang divine weapon, ang isang late-stage na Mystic Light Realm na eksperto ay mahihirapang harangan kahit isang walang pakialam na suntok mula sa kanya. Ang God Tribulation Lightning sa loob ng Sacred Lightning Body ko ay tumaas, at naglalaman ito ng mapanirang puwersa laban sa lahat ng pag-atake. Ito ang unang labanan ni Zhao Feng matapos pumasok sa pag-iisa 2 taon na ang nakakaraan, at ang kapangyarihan ng kanyang God Tribulation Lightning Sacred Body ay nagulat sa kanya. Brat, sa hitsura nito, marami kang nakuha sa God Corpse. Ang kasakiman ay sumilay sa mga mata ng True God Tian Fa. Paano magkakaroon ng ganoong lakas ang mga normal na late stage na Sacred Lords? Tiyak na si Zhao Feng ay nagkaroon ng kayamanan na lumalaban sa langit sa God Corpse. Kahit na si Tian Fa ay isang rank 3 True God noon, kahit na gusto niya ang mga mapagkukunan mula sa God Corpse. Pagkatapos ng lahat, noong nabubuhay pa si Lord Wuang, siya ay isang pag-iral na lumalaban sa langit na maaari lamang niyang tingnan. Boom! Pinagsanib ng True God Tian Fa ang kanyang divine power sa sibat. Weng! Dahil ang sandata ay nasa pinakamataas na antas ng langit, hindi nito nakayanan ang divine power ng True God Tian Fa at agad na nagsimulang manginig. Whoosh! 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 Ang True God Tian Fa ay agad na iwinagayway ang sibat sa kanyang kamay at pinakawalan ang ilang itim na dragon. Sa kabilang panig, ipinalibot ni Zhao Feng ang Fire of Wind Lightning. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Palm of Destruction. Ang katawan ni Zhao Feng ay naglabas ng maningning na eskarlata na kidlat. Matapos sumanib sa kapangyarihan ng kanyang Sacred Body, mabilis niyang itinulak ang ilang mga palad. Isang napakalaking palad ng eskarlata na kidlat na durog pasulong na parang bundok. Boom! Pang! Bam!
Agad na nagsagupaan ang dalawang nakakatakot na pag-atake. This time, pare-parehas na sila sa isa't isa. Ang palm technique ng brat na ito. Naging malungkot ang ekspresyon ni True God Tianfa. Wala siyang kalamangan kahit na matapos makipagpalitan ng dalawang suntok kay Zhao Fang, na labis na nakakahiya para sa kanya. Nine Heavens Dragon Obliterating Spear. Naging malamig ang ekspresyon ng True God Tianfa habang winawagayway niya ang sibat sa kanyang kamay at sumugod kay Zhao Fang. Isang malalim na layunin ang pumaligid sa kanyang katawan. Ito ay isang diskarte sa labanan na lumalampas sa antas ng langit. Masasabi ni Zhao Fang na ang kasanayang ginamit ng True God Tianfa ay tiyak na nalampasan ang Heaven Tier mula sa napakalaking intent. Gayunpaman, hindi alam ni Zhao Fang kung paano nirerango ang mga diskarte sa itaas ng Heaven Tier. Isang nakakatakot na sinaunang bloodline na divine power ang kumalat mula sa hintuturo ni Zhao Fang. Matapos masipsip ang 30% ng God Blood, gustong makita ni Zhao Fang kung gaano ito kalakas kapag gumagamit ng Wind Lightning Raging Finger. Obliterating God Finger. Isang malakas at nangingibabaw na layunin ng Wind Lightning ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Fang. Boom! Pang! Ipinalibot ni Zhao Fang ang makapangyarihang finger technique at nakipagsagupaan sa True God Tianfa technique. Sa sandaling ito, isang tipak ng natitirang kapangyarihan mula sa sagupaan ng dalawang ito ay maaaring sirain ang normal na 3-star na kapangyarihan. Ang bloodline aura na ito ay kay Lord Wuang. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng True God Tianfa habang nakatingin sa purple and gold na daliri ni Zhao Fang na nagliliwanag ng nakakatakot na aura. King of Gods, Kabanata 1141. Makapangyarihang pagganti. Ang bloodline aura na ito ay kay Lord Wuang. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng True God Tianfa habang nakatingin sa purple and gold na daliri ni Zhao Fang na nagliliwanag ng nakakatakot na aura. Tanga ka, sinasayang mo lang yang patak ng blood essence na yan. Ang True God Tianfa ay nanumpa habang nakatingin sa daliri ni Zhao Fang ng may katakawan. Ang isang patak ng asensya ng dugo mula sa God Corpse ay isang walang katulad na kayamanan kahit para sa isang True God. Boom! Pang! Bam! Ang hintuturo ni Zhao Fang ay sumanib sa 30% ng kapangyarihan ng God Blood. Sa sandaling ito, nang gumamit siya ng pamamaraan mula sa Wind Lightning Raging Finger, ang kapangyarihan nito ay kapantay ng pag-atake ng True God Tianfa. Sa hitsura nito, ang epekto ng patak ng God Blood na ito ay higit pa sa aking imahinasyon. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Zhao Fang, mamatay ka. Ang lahat ng iyong kayamanan ay magiging akin. Ang True God Tianfa ay nagpahayag ng isang malupit na layunin ng pagpatay. Sa nakalipas na ilang taon, naubos niya ang lahat ng kanyang kayamanan para maabot ang antas ng isang Sacred King. Kung walang banal na sandata, hindi siya magiging katapat ng pinakamalakas na demigod ng Great Gunlord Dynasty, ngunit napakadali ng pagpatay sa isang normal na demigod. Siya ay orihinal na nagplano na patayin si Zhao Fang at umalis sa dimensyong ito, ngunit si Zhao Fang ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Kung ang True God Tianfa ay nagpatuloy sa pakikipaglaban kay Zhao Fang ng ganito, maaaring maakit nito ang iba pang mga Sacred Kings at Demigods ng Continent Zone, kaya nagpa siya ang True God Tianfa na tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Sky Dragon Ambush. Ang sibat ng True God Tianfa ay biglang lumikha ng nakakatakot na momentum na yumanig sa langit at lupa. Boom! Ang imahe ng isang itim na dragon ay umungal at sumugod kay Zhao Fang. Earth-destroying finger. Ang daliri ni Zhao Fang ay naglabas ng isang malakas na surge ng wind lightning na naglalaman ng nangingibabaw na layunin. Weng! Shu! Ang walang limitasyong iskarlata na kidlat ay bumuo ng isang bagyo at bumaril tulad ng isang higanteng poste ng langit. Boom! Nagsagupaan ang dalawang kapangyarihan. Bam! Ang earth-destroying finger ni Zhao Fang ay nawasak ng imahe ng itim na dragon, at ang natitirang kapangyarihan ay bumaril kay Zhao Fang. Tulad ng inaasahan sa isang pamamaraan na lumalampas sa antas ng langit. Ang kahusayan ni Zhao Fang sa mga diskarte sa pakikipaglaban ay kapantay ng True God Tianfa, ngunit ang Wind Lightning Raging Finger ay mas mahina lamang sa mga tuntunin ng ultimate moves. Earth Lightning Sacred Armor.
Inactivate ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at pinaikot ang Earth of Wind Lightning Sacred Power. Weng. Isang madilim na dilaw na Sacred Power of Wind Lightning ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Feng at naging isang piraso ng armor na nagradiated ng isang invisible force of gravity. Ang natitirang puwersa ng pag-atake ng True God Tianfa ay pinahina ng gravity na ito nang lumapit ito kay Zhao Feng at pagkatapos ay nawasak ng God Tribulation Lightning ng damapo ito sa katawan ni Zhao Feng. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay naglalaman na ngayon ng destructive power of God Tribulation Lightning, kaya lahat ng kanyang Sacred Lightning Body battle techniques ay pinalakas. Paano ito posible? Ang ekspresyon ng True God Tianfa ay naging lubhang malungkot matapos ang sorpresa. Malubhang nasugatan ang normal demigods kung hindi siya napatay sa kanyang pag-atake, ngunit madaling nakayanan ni Zhao Feng ang suntok at tila hindi man lang nasaktan. Minamaliit ng True God Tianfa ang lakas ni Zhao Feng at ang bilis ng kanyang paglaki. Kailangang malaman ng isa na natalo ni Zhao Feng ang Demigod Dark Ocean 3 taon na ang nakakaraan. Madaling mapapatay ni Zhao Feng ang Demigod Dark Ocean kung lalaban sila ngayon. Magagawa pa niyang labanan ang Demigod Dragon Emperor. Divine Technique, Dark Soul Ambush. Ang ekspresyon ng True God Tianfa ay naging sobrang pangit habang may kakaibang kapangyarihan na umaalon sa kanyang kaluluwa. Ang True God Tianfa ay tumigil sa pagiging pabaya. Dahil napakalakas ng pisikal na depensa ni Zhao Feng, kaya lang niyang gamitin ang mga pag-atake ng kaluluwa. Kinailangan niyang patayin ng mabilis si Zhao Feng upang matiyak na ang laban ay hindi ha-attack at maakit ang iba pang mga demigod ng Great Gunlord Dynasty. Sa katunayan, ang lahat ay napunta sa inaasahan ng True God Tianfa. Nang magsimulang maglaban sina Zhao Feng at True God Tianfa, ang nakakagulat na labanan ay umakit ng maraming cultivator na nangangalap ng katalinuhan. Mabilis na kumalat sa iba't ibang probinsya ng Great Gunlord Dynasty ang balita tungkol sa mga nangyayari dito. Whoosh! Weng! Isang madilim na magulong kaluluwang sumabog ang bumaril mula sa kaluluwa ni True God Tianfa. Ang madilim na pag-atake ng kaluluwa ay malalim. Naglakbay ito sa napakabilis na bilis patungo kay Zhao Feng sa mapang-akit na paraan. Hehe, maaari ko na ring subukan ang aking Soul Eye Bloodline Techniques. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng habang hinarap niya ang pag-atake ng kaluluwa ni True God Tianfa. Ang lahat ng aspeto ni Zhao Feng ay tumaas ng paunti-unti pagkatapos ng napakatagal na pag-iisa, ngunit sinubukan lamang ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at Wind Lightning Raging Finger sa ngayon. Bakit siya nakangiti? Ang True God Tianfa, na lubos na nagtitiwala, ay biglang nawala ng kumpiyansa nang makita niyang si Zhao Feng ay nagpahayag ng isang ngiti. Ang aking soul intent ay malapit sa antas ng isang True God. Walang sino man sa kontinenteng ito ang makatiis nito. Siguradong nambobola siya. Sinabi ng True God Tianfa sa kanyang sarili, ngunit isang biglaang pag-akyat ng eye intent ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at naging sanhi ng kapansin-pansing pagbabago sa ekspresyon ng True God Tianfa. Weng! Shu! Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikislap na may hindi mabilang na mga puting kidlat nang lumitaw ang isang mapang wasak na kapangyarihan. Tribulation Lightning Eye Flame. Ginamit ni Zhao Feng ang bahagi ng God Tribulation Lightning mula sa kanyang Lightning Soul Body at itinutok ito sa kanyang kaliwang mata. Boom! Isang bola ng mapanirang at nagliliyab na simbolo ng God Tribulation Lightning ang damapo sa kaluluwa ni True God Tianfa. Kasabay nito, ang pag-atake ng kaluluwa ni True God Tianfa ay damapo sa kaluluwa ni Zhao Feng. Weng! Boom! Halos 5,000 simbolo ng God Tribulation Lightning ang kumikislap na may gininto ang puting liwanag sa Lightning Soul Body ni Zhao Feng at nagradiated ng mapanirang puwersa ng kidlat na maaaring supilan ang mga multo at mga Diyos. Karamihan sa pag-atake ng kaluluwa ng True God Tianfa ay nawasak ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Ang isang maliit na halaga ay pumasok sa kaliwang mata ni Zhao Feng, ngunit ito ay parang mga bato na pumapasok sa karagatan, wala man lang gulo. Sa kabilang banda, sumabog sa sakit ang ulo ng True God Tianfa habang siya ay sumisigaw. Paano ito posible? Bakit hindi naging epektibo ang pag-atake ng aking kaluluwa? Mayroon ka bang divine weapon na nagtatanggol sa kaluluwa? Ang True God Tianfa ay tumingin kay Zhao Feng sa takot. Tribulation Lightning Eye Flame.
Isang surge ng eye intent ang muling lumitaw mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Boom! Isa pang bola ng God Tribulation Lightning na simbolo ang sumabog sa mukha ni True God Tianfa. Arg! Hindi pa nakaka-recover ang pinsala kanina, at ang True God Tianfa ay biglang nataman ng eye bloodline technique ni Zhao Fang. Sa sakit na nararamdaman niya, halos gusto na niyang mamatay. Master, ang kaluluwa ni True God Tianfa ay dating nasa antas ng third rank True God. Bagamat nasaktan mo siya ng husto sa huling pagkakataon at ang kanyang kaluluwa ay nahulog sa ibaba lamang ng isang True God, napakahirap pa ring patayin siya. Sabi ng Black Destruction Serpent Dragon mula sa loob ng Misty Spatial World. Third rank True God. Nagulat si Zhao Fang. Hindi niya inasahan na ang True God Tianfa ay napakalakas sa kanyang tuktok. Ang kaluluwa ng isang True God ay talagang napakahirap patayin. Kung ganoon, mayroon akong paraan para patayin ka. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang habang naglalabas siya ng surge of killing intent. Papasok si Zhao Fang sa Ancient Desolate Realm of Gods sooner or later. Kung ang True God Tianfa ay babalik sa Ancient Desolate Realm of Gods, tiyak na pangungunahan niya ang mga tao sa likod niya upang harapin si Zhao Fen. Ang True God Tianfa ay maaari ding gumamit ng kanyang tunay na kapangyarihan sa Ancient Desolate Realm of Gods, kaya walang magagawa si Zhao Fang para lumaban. Illusion Soul Blast. Eye of Ice Soul. Forbidden Illusion Lost World. Si Zhao Fang ay nagpalibot sa God's Spiritual Eye at patuloy na umaatake sa tunay na Diyos na si Tianfa. Arg! Tumigil ka! Napasigaw sa sakit ang True God Tianfa. Pinagsisihan niya ang katotohanan na gumamit siya ng soul attack kay Zhao Fang kanina. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas din ang pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Fang. Kailangang malaman ng isa na, habang ang paglilinang ng True God Tianfa ay kasalukuyang medyo mababa, ang kanyang soul intent ay malapit sa antas ng isang True God. Sa sandaling ito, kahit na hindi kayang sirain ng mga pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Fang ang kanyang kaluluwa, nagawa nitong sirain ang kanyang kaluluwa at magdulot ng matinding sakit. Ho! Pinagsanib ng True God Tianfa ang isang magulong bola ng divine power sa kanyang sibat at inihagis ito. Boom! Pang! Ang gintong sibat ay sumabog nang lumapit ito kay Zhao Fang, at isang nakakatakot na pagsabog ng divine power ang lumamon sa langit at lupa at kumalat sa bawat direksyon. Shua! Isang triangular na piraso ng metal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay may kalamangan sa mga tuntunin ng kaluluwa, ngunit kinailangan ni Zhao Fang na gamitin ang kanyang divine weapon upang harapin ang tunay na pisikal na pag-atake ng True God Tianfa. Ang tatsulok na piraso ng metal sa kamay ni Zhao Fang ay agad na naging isang itim na kalasag at hamarang sa bagyo ng pagkawasak. Dark Cloud Flash. Ang True God Tianfa ay naging isang itim na ambon, sumanib sa kalawakan, at kumislap palayo. Yan ay nakita ng True God Tianfa ang itim na kalasag sa kamay ni Zhao Fang bago siya umalis, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi ko akalain na ang bagay na iyon ay nasa iyong mga kamay. Ang True God Tianfa ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo. Hindi niya inaasahan na ang bagay na kailangan niya para makumplito ang kanyang gawain ay nasa mga kamay ni Zhao Fang. Sa hitsura nito, magagamit din ito ni Zhao Fang. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Isang mahinang mental energy undulation ang dumaan sa kaliwang mata ni Zhao Fang at nag-iwan ng Mark of the God Eye sa True God Tianfa. Labas! Agad na tinawag ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon. Oo, Master. Malinaw na alam ng Black Destruction Serpent Dragon kung ano ang gusto ni Zhao Fang. Weng! Lumitaw ang mga itim na apoy sa paligid ng Black Destruction Serpent Dragon habang ito ay naging 500 yarda ang haba na itim na dragon at hinabol ang True God Tianfa kasama si Zhao Fang sa ibabaw nito. Ang tunay na kapangyarihan ng Black Destruction Serpent Dragon ay higit na nalampasan ang True God Tianfa, ngunit ito ay nasugatan pa rin ng husto at may nasira na pundasyon. Skylock ang bow. Isang maitim na silver bow ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang, nakasalukuyang nakatayo sa itaas ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Isang maitim na araw ng liwanag ang bumaril sa hangin at tumagos sa dibdib ni True God Tianfa. Sa napakalakas na flying steed, kailangan lang ni Zhao Fang na tumuon sa pag-atake. Sa malayong langit,
isang kalbo na elder at ilang emperor ang mabilis na nagmamadali sa kalangitan. Ang kalbo na elder ay ang Grand Elder ng Divine Wind Tower, isang 3-star power sa Yu Province. Nang kumalat ang balita ng labanan sa tabi ng Hall of Gods sa Divine Wind Tower, nagpa siya ang kalbong elder na tingnan ito. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na aura ang lumitaw sa langit at lupa sa di kalayuan. Whoosh! Isang madilim na kislap ng liwanag ang nag-iwan ng serye ng mga after images sa hangin. Whoosh! Boom! Ang Grand Elder at ang mga Emperor ng Divine Wind Tower ay agad na nagluwa ng mga subo ng dugo at tumigil sa paggalaw habang nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan. Sino ang taong iyon? Puno ng kaginhawahan ang mukha ng kalbong matanda. Ang mga Emperor na nasa likuran niya ay natulala at hindi na mapakali. Sa sandaling iyon, parang namatay na sila. Nang sila ay nagpakawala ng hininga, isang higanteng apoy ang kumislap sa hangin. Ang nakakatakot na aura ng destruction na nagmumula rito ay maaaring pumatay sa mga huling yugto ng Sacred Lords. Isang 500 yarda ang haba na itim na dragon na nagpapalabas ng apoy ay humahabol sa bahid ng liwanag na iyon. Sa ibabaw ng higanteng dragon ay isang lalaking may gintong buhok. Napapaligiran siya ng madilim na gininto ang kidlat at may malamig na ekspresyon habang kumikislap sa kanyang mga mata ang hangarin ng pagpatay. Para siyang God of War na nakasakay sa dragon. Iyan ay ang Black Destruction Serpent Dragon. Hindi makapagsalita ng maayos ang kalbo na matanda habang nagsimulang manginig. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay isang pag-iral na maaaring magdulot ng sakuna sa Continent Zone, ngunit nakita niya na mayroong isang figurine ng tao sa ibabaw ng Black Destruction Serpent Dragon. Hindi ba't si Zhao Fang, ang Grand Elder ng Hall of Gods? Hindi makapaniwala ang kalbong matanda. Ang Black Destruction Serpent Dragon na may maliit na butil ng Destruction Dragon Race Bloodline ay yumuko sa ilalim ng mga paa ni Zhao Fang.